Guys, kung ikaw ay katulad ko na RTL backyard racers at issue din sa iyo ang mataas na cost ng feeds, at the same time naghahanap ka kung paano natin marireduce yung ating cost, no? So dito sa video na to, panoodin mo hanggang dulo at pag-uusapan natin yung paano natin marireduce yung ating bill o yung bills natin sa ating mga feeds. So kung bago ka dito sa channel na to, paki-subscribe at paki-click na rin yung notification button, at nang sa ganun ay palagi kang updated sa ating mga video. So lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Guys, good morning, kumusta kayo? Ayan, isang malamig na umaga dito sa United Kingdom. So good morning sa lahat. At yan, kagabi nagko-compute ako ng mga expenses ng RTL business natin sa Pilipinas. At nakita ko na ang isa sa pinakamalaki na expenses talaga is yung feeds, no? So sa lahat ng mga nagpaplano na mag-alaga ng RTL, no, ng mga ready to lay na chicken, medyo ito yung paghahandaan natin. So yung isa sa napansin ko doon sa 110 o 1,100 chicken na meron tayo ay nagpapatuka ng mga nasa around 70 sacks of feeds sa isang buwan, no? So 70 sacks of feeds ang napapatuka natin sa ating mga manok sa loob ng isang buwan. Ngayon, kung kukumputin natin yung feeds na yon, kasi kami sa Mindoro may nakukuha kami na Emmanuel na feeds, no? Ang pangalan ay Emmanuel, at maganda naman siya sa aming mga manok, no? So ang binibili namin yung Emmanuel kasi medyo mura ng konti, tapos medyo reliable yung supply, no? Kasi malapit lang din sa amin yung pinagkukuhanan ng feed, sa Batangas lang kami kumukuha, kaya medyo reliable yung aming supply, no? So kaya ang binibili namin, ginagamit namin ay yung Emmanuel. So yung 70 sacks, ang bili namin sa per sack ay 1,470 delivered, no? 1,470 delivered po yan sa amin pong farm, no? So yung 1,470 times mo yan sa 70 sacks, yan po ay pumapatak ng 102,800 pesos. So 102,800 pesos. Yan po ang nakukuha na iibayad natin sa supplier ng feeds, no? So considering na gumagamit pa tayo dito ng middleman, no, kumukuha tayo na ang nagsusupply sa atin is yung kumukuha sa Batangas ng feeds, no, tapos isinusupply sa atin. So meron pa yan, siguro meron pa yang tubo, no. Syempre hindi naman pwedeng hindi magsusupply hindi naman pwedeng hindi tutubo yung nagsusupply sa iyo, kasi syempre it cost fuel sa pag-deliver.
cost money sa pagbabayad ng tao. So more or less mga nasa 50 pesos pa ang naiipatong doon sa 1,470 na nakukuha namin na price. So kung tutusin, mga nasa around 1,410, 1,420 ang 1,420 ang actual na presyo ng feeds galing sa factory mismo, no? So bakit ko kinikwento to sa inyo? Kasi it seems to be the business of laying layers, no? Business of layer chicken and layer eggs are a little bit lucrative, no? So kasi monthly yung 1,100 chicken mo would lay egg costing probably amounting to 200,000 pesos worth of eggs, no? So malaking pera, no? Sa isang buwan kikita ka ng mga nasa 195 to 210,000 depende sa presyo ng itlog, no? Medyo malaki, pero kung ibabawas mo yung expenses, hindi siya ganong kalaki na business, no? Maliit din lang ang kinikita. Kaya yung iba nagsasabi na dapat ang pinakamababa na numbers ng laying hens mo is mga nasa around 5,000 heads. Pagka nasa around 5,000 heads ka, then posible na kumita ka. Pero kung medyo mababa ka, maliit lang din ang kita, no? So yung mga 1,000, 2,000, 2,500 medyo may kita pero maliit lang, no? Hindi siya malaking business. So bakit ko nakukwento sa inyo to? So una, dapat mag-expand ka. Ikalawa, dapat ay meron kang kukuhanan ng feeds directly sa iyong factory. Hindi ka nadadaan sa mga middleman, sa mga nagdi-distribute sa mga ahente. Hindi ka nadadaan doon. Diretso ka na sa factory ng feeds para na sa ganon mas malaki matitipid mo, no? So yon, babayaran mo lang yung factory price at saka delivery. Yun lang ang babayaran. Ngayon, worth it ba pagka mga nasa around 1,100, 2,000 ang ang pagkuha ng direkta sa supplier? So pag mga nasa 1,100, kailangan mo ng reliable na supplier, no? So kailangan mo ng reliable, ibig sabihin kailangan mo na hindi naman kasi ganong karami pa, mga nasa around 70 to 100 sacks per month ang iyong consumable, no? So ngayon, sa tingin ko hindi pa masyado kailangan na ikaw na ang direkta na pupunta sa supplier. So ngayon, dahil sabi ko nga sa inyo, tayo ay mag-expand ng may plano tayo mag-expand ng another 1,400. So tayo ay ang numbers ng chicken natin ay aabot na tayo sa 2,500. Ngayon, i-double natin, baka more than double ng ating feeds na meron consumption tayo ngayon. So sabihin natin mga nasa 150 sacks per month na tayo. 150 sacks per month. So kung yan ay nasa 50 pesos ang difference, no, sa supplier at saka direct sa factory, yung 150 makakasave ka ng mga nasa around 7,500 na savings, no? 7,500 pesos is another bunch of money na pwede mong gastusin para sa iyong mga tao, no? So ako guys, pagka naisip ko, pag nag-expand tayo, pag nagdagdag na tayo, actually nung 2,400
1,400. So magiging 2,500 na tayo. Magdadagdag tayo ng tao. So yung 7,500 pansweldo na natin sa tao yon. So malaking tipid na tayo doon. Malaking matitipid natin every month. So kailangan direkta na tayo sa supplier pagka tayo ay direkta na tayo sa factory pagka tayo ay mga ganun na ang operation. Tapos pag maramihan na, katulad nung binisita ko na farm, yung farm go, napakabait ng ating kaibigan dyan, si Sir Patrick Go, yun yung may-ari ng farm go. Nasa 40,000 ang kanilang laying hens dyan sa kanilang RTL farm, no? 40,000 ang kanilang laying hens. Actually baka more than that, mga nasa 48 kasi 12,000 kinakarga nila sa bawat isang building. Tapos meron pa silang mga pullets na pinapalaki, yung day old pullets, no? Sila na rin nagpapalaki niyan. So ang ginawa nila when it comes to feeds, no? Ang ginawa nila ay sila na mismo ang nagmi-mix ng kanilang mga feeds, no? Sila na ang gumagawa ng kanilang feeds. Ang maganda dyan, lahat ng raw materials available naman. Tapos ikalawa ay ang malaki ang matitipid mo talaga pagka ganyan ang ginawa mo. So pagka ang operation mo siguro ay mga nasa 20,000 na 20,000, 30,000, 20,000 laying hens na, dapat ay nag-iisip ka na kahit maliit lang ng pagmimix ng sarili mo ng feeds, no? Kasi actually pagka mga nasa 5,000, 10,000, pwede ka na magsimula ng sarili mong feed mill, no? Yung feeding mill, yung mga paggawa ng mill ng feeds na sarili mo. Magmi-mixing ka na ng sarili mo. In a way, magiging malaking bagay yan sa sa operation cost mo. Malaki ang magiging tipid, no? So pero pagka mga maliliit lang tayo pa, backyard pa lang tayo, 500, 1,000, bumili na lang tayo ng feeds, no? Pero kung meron tayong paraan para magmixing at meron tayong know-how, meron tayong alam, mas malaki pa rin matitipid natin. Bili tayo sa sakong mais, bili tayo ng copra meal, bili tayo ng soya meal, bili tayo ng mga ingredients na yung mga calcium powder o kaya yung mga calcium na mga balat ng itlog, gigilingin natin, tapos sila sasama natin na pakain sa ating mga manok. Yan, kasi yan yung mga calcium, dapat mataas ang calcium level ng ating pakain kasi kailangan ng mga manok natin yan sa pagpo-produce ng egg, no? Kasi yung shell mismo ay napakalaki ng kinukuhang calcium yan, no? So yun. So guys, ayun ang ating sharing ngayong araw na to. Simple lang, isipin natin yung consumption natin ng feeds, magkano, kung tayo ay makakatipid, kung direkta tayo sa supplier, sa factory, mas maganda, kasi kung ganun nakalaki ang operations natin, 100 to 150,000 ang cost natin, o kaya ay 100 to 150 sacks ang atin nabibili, medyo malaki na yan. So pagka mga nasa 100 to 150 na yan, it'll be more than 200-300,000 na ang magagastos mo monthly. Ayan, so ang tingin ko naman, ang mga factories kumukuha yan ng pumapayag yan na supplyan kapag mga nasa worth 200 to 300,000 per month ang kinukuha mo, no? So yon guys, maraming salamat sa panonood. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, ay paki-subscribe ang ating channel. Maraming salamat dahil ang inyong subscription ay malaki na itutulong dito sa paglago at paglago ng channel at pag-abot ng channel sa mga ibang
mga gustong makapanood ng ating mga video. Maraming salamat. God bless. See you all sa susunod nating video.